Hello! Kamusta? Araw ng Miyerkules, pagkatapos ng long weekend. Tanong, may pera pa ba kayo? Hindi lang kayo, pati kami. May puhunan pa ba kami? After ng long weekend, balik sa realidad. Maghihiwa ng karne at magsiserve sa ating mga bumabalik na customer. Dahil syempre, kababalik lang din nila sa trabaho. Kaya tayo, balik takal ng sabaw para sa kanila. Balik trabaho sila, tayo naman ay balik pares. Sa mga nagtatanong kung may tao ba kami, ito si Master Takal, inaasahan sa lahat. Siyempre napapagod din siya, nagbabakasyon. Kaya parang madalas nasa video ako nakikita niyong taga-takal dito. Pero sa totoo, ako ang madalas na wala dito. Kapag may tao kang inaasahan, mapagkakatiwalaan, pwede kang wala lagi dito. Pero kapag wala, kailangan mo magstay lagi dito. Importante din na magkaroon ka ng katiwala. Kahit isa lang, kapag nagsisimula ka pa lang kasi hindi talaga natin ito kaya. Sa paresan, sabay-sabay yan, may nag-o-order, may nagbabayad, may naghihingi ng sabaw, may hihingi ng kanin. Kung ikaw, mabagal ang serbisyo, bawas kita. Mas mabilis ang serbisyo, mas maraming customer. Kapag may katiwala, may tagaluto, may taga-serve, may taga-sandok ng kanin, may taga-sukli. Ang resulta, mabilis ang serbisyo, kaya hindi naaalis ang customer dahil sa gutom at inis. At support natin bilang magpapares, ang paresan ay pagod, puyat, init. Kung wala kang katiwala, mabilis kang mapagod, magkakasakit at maaapektuhan ang negosyo. Pero kapag may katiwala, may kapartner sa mga responsibilidad, may taga-alala, may kausap, minsan katuwang mo pa sa problema, mas gumagaan ang trabaho kahit papaano. Kapag naman may importante kang lakad, emergency, pamamalengke dahil ubos na ang paninda, magpapahabol, tuloy ang operasyon dahil mayroon kang katiwala. Mas dadami ang benta. Kung ikaw lang mag-isa, babagal ang serbisyo, bawas ang benta. Limitado lang ang kaya nating gawin. Ito lang pinaka-importante kapag may katiwala. Mino-monitor dapat natin ito. Tinuturuan, tiwala at disiplina. Paano pumili ng matinong katiwala? Una, tiwala muna bago ang galing. Tapat, hindi magnanakaw at marunong umami ng mali. Kaya naman kasi natin matuto sa mga ituturo sa atin, pero ang ugali, mahirap baguhin. Masipag kahit walang utos. Test mo kaagad. Gumagalaw ba ng kusa or nakaupo lang naghihintay ng utos? Red flag kasi sa akin kapag tanong ng tanong kung anong gagawin. Hindi ako pala utos kaya dapat alam kaagad nila ang gagawin nila. Sa paresan, kailangan mo rin makisama, dapat marunong kang makisama. Hindi lang luto, kailangan din ng pakikitungo ang puhunan dito. Hanapin mo yung magalang, marunong umiti, hindi masungit kahit pagod. Marunong humawak ng pera, importante din to. Tama magsukli, hindi nagkakaltas, marunong maglista. Pwede mo rin i-test, bigyan mo ng malit na cash handling. Pangatlo, marunong tumanggap ng turo. Hindi kailangan expert kagad. Basta willing matuto, hindi mayabang, at nakikinig. Pang-apat, may sense of responsibility. May pakialam sa trabaho, hindi laging absent or nawawala lagi, hindi laging late. Kasi ang paresan, araw-araw talaga ang operasyon. Kaya araw-araw ang trabaho, minsan nga 24 hours pa, 'di ba? Red flag ito, iwasan mo kaagad, laging absent, tamad kumilos, mahilig sa cellphone habang may customer, palusot ng palusot, minsan kapag pinapagawa mo, inuutusan mo, sasabihin pwede na yan. Yung ganong mindset. Pagkain to, delikado yan. Mag-trial period ka. Mga 1 week, dito mo makikita ang tunay na ugali, sipag, o kaya anong klaseng diskarte ang meron siya. Hindi ka naghahanap ng empleyado, kundi naghahanap ka ng taong hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo, kundi ang makatulong para mas makapag-isip ka pa ng expansion, o kaya ay mag-focus sa kita, o kaya ay gumawa ng iba pa katulad ng paggagawa ng content. Basta may katiwala. Hindi rin sapat ang may katiwala. Dapat marunong ka rin mag-handle. Paano i-handle ang katiwala sa paresan? Simula pa lang, linawin mo na ang role nila. Sino sa luto, sino sa serve, sino sa hugas. Para walang magtatanong na every 5 minutes, boss, anong gagawin? Turuan ang sistema, hindi lang utos.
May proseso step by step, may tamang sukat, may standard, para kahit wala ka, pareho pa rin ang takal nila. E-check mo rin, huwag micromanage, balance lang. E-check mo ang trabaho, hindi yung nakabuntot every second ha. Pag lagi ka kasing nakabuntot para i-check, may iinis. Kapag walang nagbabantay, umaabuso. Pag may mali, i-correct ka agad, pero maayos. Kausapin ka agad, i-explain bakit mali, at tuturuan ulit. Magbigay ng tiwala, pero may limit. Ipahandle mo ang pwesto minsan, pero may monitoring pa rin. Benta, stocks, pera. Tiwala plus control para maging safe ang negosyo. I-motivate mo din minsan. I-appreciate ang mga magagandang galaw nila. Ilibre ng pagkain. Bigyan ng bonus kapag malaki ang benta. Pag ma-appreciate nila, gagaling yan. At mag-e-stay. Disiplina, kailangan consistent yan, lalo na sa oras ng trabaho. Hindi pwedeng minsan strict, minsan okay lang. Kapag hindi pa rin maayos, kahit anong turo, kung ayaw pa rin matuto, hindi na yung katiwala, problema na yan. So, paano hanggang dito na lang? Maraming salamat!